Hindi ka binabayaran ng Meta dahil lang maraming nanood. At kung umaasa ka na views ang basihan ng kita sa monetization beta, doon na talaga nagsisimula ang confusion. Most creators open their dashboard and do the sequence. Yung mag-check ng views, check estimated revenue, tapos nagpapanik kapag hindi tugma. Aminin, ginagawa nyo yan. Pero ayon sa Meta Help Center, maling order yan. Sa beta, views are the entry point, not the value. So ito gawin natin, baliktarin natin ang lens. Instead of asking, ilang nanood, ang tanong dapat ay ano ang kalidad ng panonood. Kasi, ang monetization beta is performance-based. That means, Meta looks at how the content held attention. Kung advertiser suitable ang audience at kung may ad demand sa region. Hindi kung gaano lang karami ang dumaan. Ito ang practical example. Halimbawa, may dalawang videos ka na parehong may 100k views. Yung una, mabilis ang skip, mababa ang completion rate, at mixed ang audience signals. And again, yung pangalawa, mas kaunti ang views, pero mas mahaba ang watch time at mas advertiser-friendly ang audience. Guess what? Mas kikita ang pangalawa. Hindi dahil paborito siya ng sistema, kundi dahil mas valuable siya sa ecosystem. This is why sa monetization beta, may times na magkaiba ang estimated revenue at final earnings. Ang estimate ay projection at ang earnings ay result after ma-process ang performance at demand. So malinaw na walang daya, walang manual decision, walang personalan. System math lang. So if you're a creator, stop reading the dashboard emotionally. Read it structurally. Hindi ka tinatanggihan, ina-assess ka lang talaga. At kapag naiintindihan mo to, titigil ka sa paghabol ng views at magsisimula kang magdisenyo ng content na may value. If this reframed how you look at monetization, then save and share this sa mga creators na akala ay views lang ang puhunan para hindi na sila maligaw.